Viral ang isang netizen na nakasuhan ng carnapping dahil wala naman siyang ginawang krimen. Ang dahilan, ginamit daw ng aktwal na suspect ang nawala niyang driver's license. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Jazz Paredes. Hindi akalain ng isang lalaki sa Maynila na dahil lang sa kanyang nawalang lisensya ay muntik pa siyang makulong. February 15, 2023, pumunta si Jake sa isang mass hiring event, bitbit ng envelope na may laman na resume, vaccination card at lisensya. Pag-uwi ko po, doon ko po natandaan na wala po pala akong dalang envelope, nandun po pala sa katabing motor na pinarking. Naipatong ko siya. Nag-isip kami na baka naman may makapulot, may magbigay sa lost and found. Yun nga lang, walang nagbalik ng envelope. After 2 days, nagpa-affidavit of loss si Jake sa Manila City Hall para makakuha ng duplicate ng lisensya. Lumipas ang 5 buwan, July 2023, dalawang nagpaglalang pulis Parañaque ang nag-message sa kanya. May kaso raw kasi siyang carnapping. Akala niya nung una, scam. Pero, December 2024, muli siyang nakatanggap ng mensahe, court resolution na. Picturean po siyang envelope. Nakita ko po may DOJ na nakalagay. Po doon, kaya daw po nalabasan ng resolution at warrant kasi hindi daw po akong attend ng hearing. Which is wala naman po akong nare-receive na any subpoena. Base sa investigasyon, ginamit ng hindi kilalang tao ang lisensya niya sa isang carnapping incident noong July 17, 2023. Naisama ang kanyang pangalan sa reklamo at naglabas ng warrant of arrest laban sa kanya. Ginamit po yung ID ko, pinakita sa guard. Yun po yung pinresent niya, yung ID ko. Tatol po ni Judge is denied. Denied po. Imbis na bawasan, dinoble po, ginawang 600,000. Ayun po, simula nun, hindi na po talaga namin alam gagawin. Sa tulong ng kaibigan at kaanak, nakapaglabas siya ng 150,000 pesos pang piyansa para makaiwas sa kulong. September 30, 2025, provisionally dismissed na ang kaso. Siya totally close, ma'am, kasi provisional dismissal po ang sabi. Ganun daw po talaga sa batas, mag-aantay pa daw po na 2 years bago ma-permanent kung sakaling hindi nabubuksan, no? Nag-complain yung case. Upang hindi maulit ang ganitong sitwasyon, nagbigay ng paalala ang isang abogado. Dapat kapag meron nawala, proof of identity, any ID or most especially kung yan ay credit cards, ATM, ay i-report ka agad, no? So kung yan ay lisensya, mag-execute ng affidavit of loss, isa-submit agad sa LTO. Date of execution is very important dahil as of that date ay nanotaryo at na-submit, no? Nabigay mo yung narrative na nawawala yung iyong proof of identity. Hanggang ngayon, hindi pa rin nakikilala ni Jake kung sino ang gumamit ng kanyang lisensya. At bagaman wala siyang direktang kinalaman sa krimen, patuloy niyang binabayaran ang mga utang na dulot ng kasong ito. Patuloy siyang umaasa na ganap ng malilinis ang kanyang pangalan. Mga kapatid, Mobile Journal Jazz Paredes po, hatid ang Mukan Balita.